sige. Ayun na po sa pagod. Ave Maria Purifying the Tabernacle of my Diyos. Ulitin ko yung sinasabi ko. Muli-muli na naman ako. Magandang hapon sa tao. At ngayon, bagong taon, bagong pag-asa at bagong buhay. Pero paano kayo maging bagong pag-asa? Kayo nagkakagulo, nagkakagaya. Gusto nyo pag-awayin ang BC at ang presidente dahil sa kapangyarihan. O, katulad niyan. O, ito naman tinatawag nila ito. ICC. Alam ko yan dahil nakatutok ako sa bansa ninyo eh. Na-reported sa akin yan. Eh, sabi nga, naku, ang daming ugo-ugo, magpupudita daw. Ano ba yung mga military, yung mga, ang tawag na, yung mga general, military, mga retired. Eh, gusto daw gano'n dahil nasusula ni Digong. Kasi gusto ni Digong i-overthrow si BBM at ilalagay niya yung kanyang beloved daughter. Eh, ganun ba naman yan? Dahil sabi niya ng mga alipores ni Digong, eh, pumasok na daw yung ICC. Hindi totoo yan. Sila lang yung naghaka-haka dahil takot sila. Eh, approve. Eh, meron daw approval si Marcos, si Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos. Eh, wala naman ganun usapin. Wala. Sila lang ang gumugulo dahil ginagulo nila ang kanilang mga sarili. Dahil takot sila. Dahil alam nila, meron silang kababayan, meron silang pananakatan. Kaya panay ang susun nila dun sa babaeng vice-presidente na sige, bumitaw ka na kay BBM. Mag-overthrow ko, manawagan ka na, ikaw ay bumitaw na sa gobyerno ni Ferdinand Marcos Jr. At ikaw ay hindi na tawag nito, hindi na kasama sa kanyang gobyerno. Ikaw ay bumibitaw bilang vice-presidente. At nagpanawagan ka sa tao na ikaw ay lumalaban sa gobyerno. People power, sisigaw ka. People ka. Kalokohan. Huwag mong gagawin yan. Loko-loko ka. Huwag mong susundin yung mga nagsusunod na gagawa niyan. Hindi kailanman magtatagumpay ka. Masisira ang iyong pangalan. No, nagtagumpay, sino yun? Si babaeng Malacanang? Nagtagumpay siya. Dahil dati-dati sila ang dalawa ni Estrada, Joseph, magkakampi sila. Ngayon, sinusulan si GMA dahil yung lumabas yung kaso impeachment. Meron yun, pero hindi ganun kalaki ang kinuha ni sa anong tawag nito sa weapon. Yung sobre na ginawa nilang controversial na hindi naman totoo yan. Naapi nila. Dahil ang tao na brainwash na. Tumakmang na si GMA. Nangyari yung impeachment. Ngayon, hindi lang kayang i-impeach si BBM gawang solid ang House of Representatives. Ganun din, kamag-anak yung anong nasa isip mo? Bakit balisa ka? Tinatimer ko lang po. Baka mamatay po yung nagmumukusa po kasi siyang nag-uupo. Naghanap lang po ko ng anong oras ba ang nakatimer? 30 minutes po siya. Ay, gano'n. Kaya pa naman. Di gano'n yun. Ngayon, ang sasabihin ko sa kanila, tigilan nila yan. Kalokohan yan. Kayong sumusulong ng disability sa gobyerno. Kung sino man nasa likod nila, nakatingin siya sa akin. Hindi kayo magtatagumpay. Huwag mo nang ilabas. Kaya mo siyang sundusin. Hindi ka sila magtatagumpay. Bakit? Dahil pansarili nila yan. Gusto nilang agawin yung
yung power para hindi makapasok ang kinatatakutan nila. Gagamitin nila si Big, yung vice, na hindi na talaga magsuporta umanitin Bongbong Marcos. The history repeats itself. Dahil sila yung may gawa niya. Kaya nung panahon ni Digo, hindi nila binigyan ng pwesto si kalaban sa politika. Yun ang pinapatakutan nila. Diba nung panahon ni Digo, pinapanalangin mo yan. Si Digo na matapos yung termo. Sa panahon nga ng BBM, ipapanalangin nyo rin tapos termo. O ngayon, kasabay ng mga alitan sa West Philippine Sea. So sa mga katuwid, pro-China, si Digong. Pro-America, si Ferdinand Jr. Ngayon, papayag ang Amerika na ibabalik si Duterte. Hindi. Dahil alam ng Amerika, matalino dahil yan itong nangyayari sa kanila. Alam na ng CIA yan. Naklat yan ng China. Na hindi pwede kasi magsasaguan. Talo sila eh. Talo sila kung magdidigmaan. Dahil kulang sila. Puro matalino si BBM eh. Allied niya, Amerika, yung malima yan eh. Noong sa panahon ni Digong, hindi tayo lalaman kasi ayaw kong mamatay mga sundalo ko, wala tayong mga armas. Yun ang kanyang alibay. Bobo siya eh. Ngayon, dahil pro-China siya eh. Ngayon, imuba ang istorya. Dahil bagong Pangulo, ang ginawa, totoo naman, ayaw ni BBM na mamatay. Ang kanyang mga sundalo, wala naman kayong mga bagong appliances, mga bagong sandata, mga missiles. So, ang ginawa niya, nakipag-ugnayan, siya sa Amerika, ay yung mga allied forces. Naging allied siya. Presidente pa nga siya sa South Asia siya. Mataas ang posisyon ni BBM. Dahil sa pera. Mayaman siya. Pwede siyang mag-declare ng gera dahil may pera siya. Kaya niya magsuporta, kaya mag-create ng gera dahil mayaman siya. Bakit si Digo? Mayaman ba? Mihintay lang siya sa awa ng chika. Ang Amerika, hindi. Ang lahat ng mga allied forces ni Amerika, baw kay BBM. Alam nila may pera si BBM. Isang salita lang ng BBM, isang salita at isang utos ng BBM, sunod sila. Dahil pera. Si Digo, papaya bang Amerika niya? O kayo mga Pilipino, sige, mag-gisa kayo sa inyong mantika, mga bobo naman kayo eh. Hindi kayo nag-iisip, nagpapadala kayo sa mga politiko, yung mga taong yan. Kulang lang yan sa pansin. May mga struggle yan sila. Bakit si BBM? Bobo ba yan? Matalino yan. Hindi niya pinapatulan ng issue na yan. Kayong mga tagaing tatap. Di ba sabi niyo nang kayo nagbalandra doon sa kanyang speech ba yun? United, SONA. Di ba ang pinasabi niyo? Panahon ng West Philippine Sea, nasa likod kami kung ano ang desisyon ni BBM. So, sa likod kayo, di ba? Ngayon, nasa likod kayo. Wala pa yung quad na yan ng mga alyado. Hindi si BBM dahil ampante siya. Dahil hindi makagalaw si Chik. Dahil alam niya, talo siya. Pero mo lahat ba naman yan? Germany, Japan, ang lalakas ng mga mandirigma niyan. Talo ang ginawa niya, mga bobo naman yung mga Pilipino yan. Pag-isay natin sa lima, sila mag-away-away. Para kung sila yung mag-away-away, overflow si BBM, overthrow si BBM, di sila ngayon manay. Manawag na rin ang China. Aba, nanay. Mga utak. Bobo naman ang Pilipino eh. Gusto niyong bumalik? Sa, ang tawag nito? Sa beach, ano yun? Dolomite. Dolomite. Sabihin nyo doon, sino-sino kayo mga tao doon. Ito, gobyerno ito kay Dolomite, kay Digong yan. Sa Manila Bay. Sasalita ko. Sino ba yung vlogger na yan? Magsasalita ko. Kayo ba binigyan? Hindi na. Binigyan ba kayo sa lapi ni BBM? Wala kayo. Hindi nga kayo kilala.
Pero hindi ngayon ang mahalaga. Ang mahalagang bansa ninyo, mangyarit maganap ang kalooban ng Ama dito sa inyong bansa. Bakit napipigilan ng gera? Gumagawa ang Diyos, kami mga banal. Hindi natatapos yan sa magpatayan katulad nangyari doon sa Gaza at yung Israel at saka itong pangalawa, Palestino at mga Israel. Nakita niyo kung paano yun ang patay. Papayag ba ang Diyos? Papayag kami mga banal na mangyari. Ngayon, ang gagawin, sige, kayo mga Pilipino. Wala naman kayo utak eh. Mga teres nyo hindi kayo nag-iisip. Panahon na ngayon na magbago. Magbago. Ano yung magbago? Chacha. Baguhin ang chacha. Baguhin ang konstitusyon nyo. Dahil panahon na. Anong issue ngayon na yan? West Philippine Sea, yan, destabilization nila kay BBM at saka yung chacha. Anong ikabubuti ng chacha? Alam ikabubuti ng nasa yan. Linawin ninyo kayo Pilipino. Kayo hindi na yung usapin na binayaran ka o kaya iayuda ka. Bakit? Hindi ka marunong magbasa? Hindi ka marunong magtanong na campaign. Ito po, ano ba ang mga benepisyo namin dyan sa bagong pinapalakad ng chacha ni BBM? Ito ngayon. Para maliwanagan ng taong Pilipino. Kung ano yung chacha na yan. Hindi na nga sinisira ng kaaway, sinisira ng anti-chacha na, kasi nag-aayuda ngayon. Hindi. Dapat ipaliwanag ng gobyerno kung ano ang kabutihan ng chacha ngayon ni BBM sa panahon ngayon nung unang edit. Takot sila. Kasi nandun sa may provision doon na manatili si BBM as president. Yung presidential. Doon pupunta ngayon. Yung constitution, hindi nga nila alam kung ano ibig sabihin. Hindi kasi nagbabasa ng bago. Takot sila na bago, baka hindi na mapalit ng presidential parliamentary. Kaya nga, hindi naman agad-agad ibababayan na yung amendahan na ng mga mga Senado yan, may Supreme Court pa yan. Matagal pa yan. Ibababa pa yun sa tao para plebisito. Papayag ba kayo? Hindi agad-agad yan. Pero kailangan liwanagin dahil sinisira, binablock ng anti-chacha yan. Matagal na yan. Ano yun? Hindi ako nagsasalita ngayon kasi, from Marcos ng dating mag-campaigning, di ba yung tatakbo si BBM? Anong taon yun? Ngayon, salita ako dyan sa Dolomite na yun. Ano yun? Nakinabang ba kayo? Ngayon, sino yung babae niya na naman yan? Si nanay o sino ba yan? Nagsalita naman ka siya. Kapro ba yan o anti? Hindi. Pro-Pilipino. Pre-Pilipinas. Kasi kayo mga tao, bobo kayo. Nagpapadala kayo sa mga salita na hindi nyo alam, hindi nyo na pinag-aralan yan. Usisain yung mabuti yan. Dahil kayo, Pilipino, ang makikinabang yan. Hindi si BBM. Dahil si BBM that time, wala na si BBM. Takot kayo? Si BBM ngayon ay mayaman. Period. May pera siya. Ba't sasabihin ba niya, ako may pera, bigyan ka ng 1 milyon, Hindi. Makikita mo sa pinagagawa niyang mga infra. Kayo, gobyerno kayo, mga tax nyo, pwede ba, kaya nyo bang magpatayo ng mga infrastructure na yan? Kaya nyo yung mga magagandang na yan? Ang ginawa niya, hinati niya yung private sector na mayayaman din. Mga Suber, Ayala, si Pangilinan, sino ba yung mayayaman ng bansa ninyo? Mga inchik. Pakinabangan niyo yung pera nila. Pera ng mga inchik na yan. Ngayon, doon sa pagkain, nirereklamo nila ang pagkain ng tao. Mahaming bigas. Sabi niya sa campaign niya, babae niya bigas. Isira ulo ka, palilang buwan pa nakaupo yung taong yan. Gusto niya maghimala?